Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nomar. Itong ibabahagi kong kwento, parang may katulad na ito. Kung hindi ako nagkakamali ay napakinggan ko na rin ito dito sa platform na ito. May mga pagkakaiba nga lang. Bagamat iisang bagay lamang ang tinutukoy, tapos mas nakakarimarim ang kwentong ibabahagi ko. Nangyari ang lahat sa lugar namin sa may Iloilo, sa isang sitio sa Hilaga. Hindi ko babanggitin dito ang eksaktong lugar gawa ng dito ako nakatira at baka may magka-interes pa. Yang mangkukulam at iba pang pamamaraang inkantasyon, hindi na iba sa akin yan. Katunayan, halos lahat ata alam ko eh. Yung kay Roberto, sobrang lalim na nun. Literal na kampon na siya ng dilim. Totoo naman kasi yung kwento niya eh. Dagdag niyo pa, yung bakod ni Lola. Ang tanong, bakit nga ba? Bakit ko alam? Ang nanay ko ay ganun din. Hindi naman pwedeng hindi ko masilayan lahat gawa ng kami lang ang magkakasama sa buhay. Iniwan kami ng tatay. Hindi naman nag-asawa ang nanay ko ng iba na pangalanan nating Nanay Tisay. Tisay na lang. Mistisa kasi ang nanay ko at hindi ko itatago na dati siyang bayaran. Humahanga nga lang ako sa kanya kasi nga maprinsipyo. Mula nang magkaasawa ay wala nang ginawa kung hindi ang maging ilaw ng tahanan. Kaso yun na nga, lumayo naman si tatay. Siguro ay hindi buo ang pag-ibig niya sa nanay ko. Pero isipin niyong, itinatayo ni nanay ang sariling bandera na may kasamang matibay na prinsipyo. Kahit ganon. Hindi na ito nag-asawa pa o kahit anumang gawain na mailalarawan sa isang mababang babae. Maraming nakakaalam sa kung ano talaga ang nanay ko, partikular sa kung sino siya dati. Mga kapitbahay, mga nagpapanggap na kaibigan, at yung taga-merkado. Kaya naman hindi may iwasan na makarinig talaga ng masasamang kwento patungkol sa kanya. May nangungutya, may mga hindi maganda kung makatitig. May mga tingin na walang respeto, at iba pang pagtrato na mura pa sa piso kumbaga. Siyempre nasasaktan ako. Malaki din kasi ang epekto nito sa akin. Hindi kumikibo si nanay kahit sobrang sakit na. Pero noong nananadya na talaga, dito na sumabog ang galit ng nanay ko. Doon ko natuklasan kung ano ba talaga si nanay. Bukod sa nalalaman ko sa kanyang pagkatao na isang bayaran. Noon lang unang mga taon ng dekada 2000 nangyari ito. Kamakailan lang kung iisipin. Nasa 12 taong gulang ako ng mga panahon na yon. May kapitbahay kami noong sobrang pakialamero. Yung tipong bawat kilos na lamang ng nanay, nangungutya. Aba, may padura-dura pa sa lupa. Itong lugar namin sakop ng isang malaking barangay. Pero nasa may maliit na sityo kami nakatira. Marami namang kabayan doon. Walang ibang pinagkakaabalahan ng mga tao doon kung hindi itong tinatawag na manghimantay. Lalo na yung mga walang trabaho. Marites for short. Walang ibang ginagawa kundi maghintay o di kaya magbantay ng kung sino ang nasa paligid. Kami naman ni nanay ay may pinagkakakitaan. Pagtitinda sa eskwelahan. Mga kakanin, bihon na nilalagay sa maliit na supot. Mga tinapay at iba pa. May konting kita pero sumasapat naman yon. Mabalikan natin itong kapitbahay. Astang kung sino ito na akala mo nagpapakain sa amin. Kahit nga sa ibang tao ay sobrang pakialamero. Wala namang kwenta mga pinagsasasabi. Makabanggit lang ng masasakit na salita ay parang ang saya na. Galing kaming eskwelahan noon.
Tapos nang papasok na ng bakuran ng bahay namin bigla na lamang itong lumapit ng pakialamerang ito. Babae po siya. May sapat na edad at pangalanan nating Manang Matilda. Bigla nitong sinabi na kahit anong tabon o takip umano sa pagkatao, marumi pa rin umano sa paningin ng mga tao noon. Kahit magmalinis marumi talaga. Napahinto si nanay. Sabi niya, ano bang problema nitong si Manang Matilda at hindi siya tinatantanan? Sagot naman ni Manang Matilda ay kinikirada daw ng nanay ang asawa niya. Iba daw makatitig at makatrato si nanay sa asawa nito na parang nangangati ang ano at may kahalayan. Mawalang galang na sa'yo, Manang Matilda, ano? Pero wala akong masamang motibo. Yang asawa mo naman ang lumalapit sa akin. Hindi naman maganda kung makitungo tayo ng mataray. May respeto po ako sa sarili ko, Manang Matilda. Matapos lang makapagsalita si nanay, biglang hinablot ang buhok ni nanay at inumpog ang ulo sa may kawayang bakod. Inawat ko pero sinampal naman ako noon. Sabi ng ginang nagkukunwari si nanay noon. Sinungaling ito. Dati pang bayaran at imposible umanong hindi sumasideline. Pumalag si nanay. Nagpumiglas hanggang sa nakawala. Maraming tao ang nagsidagsaan. May umawat at may nakimarites lang nun. Nagyayaw-yaw itong si Manang Matilda. Kapag tahuli daw niya ang nanay sa akto ay ididimanda niya ito. Dumura ito sa lupa at may pahabol na salitang, bayaran! Marumi pa sa basahan. Hindi na maipagtataka kung iiwan ng asawa. Napapaiyak na lamang ako nun. Si nanay ay nakatitig lamang sa ginang. Kitang-kita ko ang panlilisik ng mga mata niya. Pinagdadampot niya ang nabitawang paninda na hindi naubos sa eskwelahan. Kinagabihan ay hindi lumabas si nanay sa may silid. Matapos lamang naming maghapunan ay pumasok ito sa silid niya. Kinandado niya. Tinatawag ko pero sinasabihan lamang ako na hayaan muna siya. Hindi ko nalang inantala si nanay. Baka kasi nag-iisip ito sa loob nun. Hindi din madali ang mga nangyari kanina. Isa itong kahihiyan at tila tagos hanggang buto. Lalo na't maraming nakarinig na tao. Ang ipinagtataka ko lang inabot na lang yun ng umaga. Pagkagising ko ay hindi pa rin ito lumalabas ng silid niya. Pabor ang silid na ito sa harap. Yung sa akin kasi ay nakatapat sa may kusina. Inilapit ko noon ang tenga ko sa may dingding. Naririnig kong tila nagsasalitang mag-isa si nanay. Yung dingding na yun amakan Kaya naman kinalikot ko. Sinilip ko ang loob. Nakaupo si nanay sa may sahig noon tapos may nakalatag na telang itim at may nakalagay doong kung ano-anong mga bagay. Mabilis akong kinilabutan kasi nga ang mga bagay na ito nakakatakot tingnan. Pakiwari ko, gamit ito ng isang mangkukulam. Merong kahoy na nakapusturang tao. May parang mga hibla na pinagdikit-dikit at nakapusturang tao din ito. Bukod pa dyan, may ribulto doon na kulay bronse pero nakakakilabot ang mukha niya. Merong maliit na sungay yon. May 3 barya din. At itong 3 barya ay nasa paligid ng nakatirik na kandila na kulay pula. Ito na ang mga sandaling nagdududa ako na may kakaiba sa nanay ko. Pero hindi pa ito ang kabuuan kasi nga pahapyaw pa lang lahat ng yon. Nanatili akong nakasilip. Isa-isa niyang dinampot ang mga barya. Nilagay sa maliit na pinggan. Tapos inangat yon. Kitang-kita ko ang pawisang mukha ni nanay nang iangat din ang ulo nito. Nanlilisik ang mga mata niya. Isa sa hindi ko inaasahan nun. May pusa sa kiliran ng nanay ko. Kinuha niya ito at inangat din. Maliit na pusa ito pero kulay itim.
Itong pusang ito, kilala ko. Pusa yun ng kapitbahay namin. Hindi kilaman ng Matilda. Gaya ng sinabi ko ay maraming kapitbahay. Ilang mga sandali lang ay nilapag ni nanay ang pinggan. Tapos nanlaki ang mga mata ko nang biglang kagatin ni Nanay Tisay ang leeg ng pusa. Hindi nakapiglas yon gawa ng may tali ang mga paa nito. Napapatakip na lamang ako ng bibig. Sobrang diin ng pagkakakagat. At ilang sandali lang ay nagsimula ng pumatak ang dugo. Kawawang pusa, Sir Seth. Laylay ang ulo. Lumitaw ang lalamunan. Itong dugo, tinapat naman sa pinggan. Nilubag pa ang pusa na parabang basahan na piniganon. Sinisimot ang dugo nito hanggang sa alos umapaw na sa pinggan. Yung mga barya, hindi ko na nakita pa. Saksing buhay po ang mga mata ko noon. Nagkabulinggit pa si nanay. Yun bang ang dumi ng bibig niya? Mahiya ka ba namang may mga naiwang balahibo ng pusa at dugo nun? Para siyang baliw. Ito namang ribulto na may sungay. Kinuha ito ni nanay. Hinahalikan niya ito at itinapat sa ibabaw ng pinggan. Inikot-ikot at habang nangyayari yon ay naririnig ko ang mga sinasabi niya. At dahil sa lokal na kataga ito ay malinaw kong naintindihan ito. Ang sabi, makikipagsundo daw siya kapalit ng kanyang kaluluwa. Basta anumang hilingin niya, bigyan umano ng basbas. Kasunod na noon ang mga dasal. Mabilisang dasal habang nakikita ko naman na tumitirik ang mga mata niya. Hanggang sa naging purong itim na lamang ito. Nagtayuan lahat ng balahibo ko sa katawan. Ultimo ngayon habang sinusulat ko ang kwento. Kinikilabutan ako, Sir Seth. Para bang lalayasan ako ng katinuan nun. Hindi pa natapos yon. Ininom ng nanay ang dugo sa pinggan. Hindi ako nakaatima. Itinigil ko na doon ang pagsilay ko. Nagsusuka ako sa likod ng bahay. Walang laman ang tiyan ko pero nagsusuka ako nun at lasang mapait talaga. Ilang mga sandali pagkabalik ko sa loob. Ganoon na lamang ang pagkagulat ko. Nasa abuhan na ang aking ina. Inihipan ng sinigaan niya noon. Tulala ako, Sir Seth. Parang walang nangyari. Tapos napakabilis. Alam kong saglit lamang akong nagsuka. Pero bakit ganon? Naroroon kaagad ito sa may kusina. Hindi naman ako pinapansin. Abala lamang ito na karaniwan ko nang nakikita sa kanya. Naisip ko tuloy, panaginip ba ito? Lumingon pa si Nanay Tisay sa akin habang nakangiti. Yung mga mata niya normal na, hindi na kulay itim. Tapos nag-uwika ito ng, "Oh, bakit hindi ka pa naliligo? Mataas na ang araw at may klase ka pa. Susunod na lamang ako mamaya at magtitinda doon sa likod ng eskwelahan ha." Dito ako nagkaulirat pero hindi pa rin talaga rumirehistro lahat sa isipan ko. Kaya naman mabulol-bulol akong sumagot ng, Sabado po ngayon, Nay. Ano pong nangyari? Bakit kagabi pa kayo hindi lumalabas ng silid?" Mabilis kong alibay yun na wari hindi ko nasilayan ang ginagawa niya. Napagod lang anak. Huwag mo nang isipin. Ay, Sabado nga pala Sa tuwing Biyernes kasi isinasagawa ko ang... tuwing Biyernes makakalimutin ako. Medyo nadala si nanay sa kanyang pagsasalita. Hindi kasi ito marunong magsinungaling, Sir Seth. Alam kong ang pinupunta niya sa tuwing Biyernes ay yung ginagawa niya katulad ng nakita ko. Pero nagmamaang-maangan ito. Nagmaang-maangan din ako. Pinakita ko na wala akong nalaman at idea nun. Tumango ako. Tapos nagtungo na ako sa may poso sa may likuran. Naligo ako doon. Matapos kong maligo ay nakita ko ang 3 barya na nasa may gilid ng abuhan.
Nagkunwari ako tapos dinampot ko ito at sinabing kanino ba yung barya. Parang lumang klase. Alam niyo bang napapitlag talaga ako noon kasi mabilis na pinalpal ni nanay ang kamay ko. Nabitawan ko yung 3 barya na ito. Malakas yun na parang sampal na. Nagkalansingan pa ng mga barya sa may saig. Kako naman bakit niya ginawa yon. Nakita ko yung mukha niya na galit pero mabilis ding naging kalmado. Bumuntong hininga ito at ngumiti. Ang sabi niya nasa baga daw yun kanina at baka mapaso ako kaya niya tinapik ang palad ko. Sabi ko naman hindi mainit Malamig pa nga. Pasensya ka na anak ha. Masyado lang akong maraming iniisip. Huwag mong dadamputin ng barya. Ako na yung dadampot sa may sahig. Kumabig si nanay sa akin na para bang tinutulak niya ako palayo sa barya. Isa-isa niya itong dinampot tapos nilagay niya sa panyo niya noon at binalot. Nilagay naman ito sa taas ng aparador na pumapagitan sa sala at kusina. Alam ko na may kakaiba doon. Damang-dama ko na iniiwas ako ni nanay dito. Pero ang tanong, bakit? Naging mapagmasid na ako noon. Sumasagi sa isip ko na bukod sa mangkukulam si nanay, isa din itong aswang. Parang ganun Umitim ba naman yung mga mata? Nagtatanong-tanong ako sa mga tao noon kung ano ba ang itsura ng aswang. Lalo na kapag nasa eskwelahan na ako. Karaniwan naman kulay itim ang mga mata. O hindi naman kaya dilaw na may pulang pintik sa gitna. Ganun umano. Si nanay, kapag nagkakausap kami ay hindi mo talaga makikita na may kakaiba. Normal ito, gaya ng namamatsyagan ko. Pero tuwing Biyernes, nagkukulong ito sa silid niya. Hindi ko naman na sinisilip gawa ng alam ko na ang ginagawa nun Habang tumatagal, dito na ako nakakapansin na nagbabago siya. Mainitin ang ulo. Nasisigawan ako imbis na hindi naman ganun siya dati. Hanggang sa noong Nobyembre 5 ng gabi, taong 2002, tandang-tanda ko yung petsang ito gawa ng kaarawan ko po yung A4. Kinabukasan pagkatapos ng kaarawan ko ay nagkagulo ang mga kapitbahay. Itong si Manang Matilda, nabaliw. Nagubad ng damit, tumakbo nang wala sa katinuan sa kalsada. Sigaw ito ng sigaw na may papatay umano sa kanya. Meron daw siyang demonyong palaging nakikita. Kinagabihan, tinumbuan siya ng maraming butlig sa muka. Hindi lang sa muka dahil pati yung katawan meron din At ganun pa rin siya. Wala sa saktong pag-iisip noon. Nasaksihan ko na ginagamot ito ng isang albularyo. Matandang lalaki daw. Kulam umano ang tumama. Malakas na uri ng kulam na hindi mawawala kung hindi manghihingi ng tawad sa taong naargabyado. Pero ang malaking katanungan, sino ang taong yon? Gawa ng hindi umano matukoy-tukoy. Maraming tao ang nakasilip doon sa bahay nila. Kasama na ako. Kabi-kabila ang bulungan. Nagtatanungan kung sino ang nakaalitan nitong ginang. May nagsabi pa nga na buti daw sa ginang na ito gawa ng pakialamera daw talaga ito. Maraming kaaway. Isa pa itong asawa dahil nga malakas mang babae at manyak din. Habang nakasilip ako sa bintana ng bahay nila Manang Matilda, nanlaki ang mga mata ko. Biglang sumuka ito at alam niyo ba ang lumabas sa bibig niya? Kasama ng mga nakain niya. Barya. Isang barya na napakapamilyar sa akin noon. Walang iba, kundi yung barya ng aking ina. Gulat na gulat ako noon. At kung hindi ako nagkakamali, si nanay ang kumukulam dito. Hindi ako nagpahalata. Nanonood pa rin ako. Patuloy siya sa pagsusuka hanggang sa may lumabas na maraming dugo nun.
nataranta ang pamilya. Ultimong ang mga marites noon nagkasigawan. Habang ito namang albularyo, parang baliw din tingnan. Nagpapaikot-ikot yon sa kinahihigaan ni Manang Matilda habang hawak ang takip ng kaldero at pinupukpok ito ng sandok. Parang katutubo eh. Tapos umaawit yun na hindi naman maintindihan kung anong kinakanta. Nasa sala si Manang Matilda. Ang bahay kasi nito ay bungalow na malapad lang. Medyo 3 beses ang laki nito sa bahay namin. Malawak ang sala. Ang mga anak nito na dalaga na, umiiyak. 2. Nagmumura at nagpaparinig na sa amin doon na nanonood lang. Malaman-laman lamang daw nila kung sino sa amin ang nangkulam. Papatay nila. Pati yung mga anak kasi nito, Sir Seth, masasama yung ugali eh. Puro babae na akala mo ang gaganda. Mukha pa lang, alam mo na yung karakas eh. Mas pangit pa sa lasa ng tuba ang ugali ng mga ito. Nanduro pa nga yun at nagtatanong kung sino sa amin. May sumabat naman na wag makabintang. Na baka may nakaalitan ng nanay nila kasi nga parang puwerta ng manok ang bibig nito. Umuwi ako sa bahay. Sinanay na mga sandaling yon, naghuhugas ng plato. Malakas na ang korsonada ko noon na magtanong. Lumapit ako. Tinitigan ko muna siya. Lumingon naman ito sa akin at bigla na lamang siyang nagsalita nun. Sa alin ba anak? Yang titig na yan ay isang tanong na madali lang sagutin. Nagdududa ka ba na ako? Oo, ako. Ako ang kumulam. At alam kong alam mo yon dahil hinayaan kitang panoorin mo ako. Akala mo hindi kita naramdaman. Akala mo hindi ko alam na nagmamasid ka sa akin. Hindi ko na pinuna kasi nga malaki naman ang tiwala ko sa'yo. Alam kong malihim ka katulad ko. Para bang sinabi na lahat ni nanay ang gusto kong malaman. Ang ikinagulat ko lang hindi lingid sa kanyang kamalayan na nagmamasid pala ako noon. Napatulala ako at hindi kaagad nakapagsalita. Nagbubuhol-buhol ang mga talata na may isang katutak na pangungusap sa isipan ko. Sinabi ko noon na bakit naging ganun siya. Bakit siya mangkukulam? Tapos tingin ko, isa din siyang aswang eh. Hindi ako aswang. Sapi yung nakita mo. Anak, wala akong ibang maisip na paraan para ibadama sa isang taong nananakit sa atin ang nararanasan natin mula sa kanila. Ito lang. Dati pa akong mangkukulam. Pinilit kong magbago at isa din akong bayaran. Alam mo yon, sabay kong kinalimutan ang nakaraan ko. Pero inuudyukan ako. Ang hindi ko lang alam at hindi ko matanggap ay pati ikaw apektado na. Huwag ka mag-alala. Masasamang budhi lang ang pinaparusahan ko. Nay, mamamatay po ba si Manang Matilda? Tanong ko. Wika naman ng nanay ay matagal na umanong patay ang pagkatao ng babaeng yon. Hindi na daw tao yon, kundi isa ng alagad na masama. Kung siya ang pagsasalitain, tinutulungan lamang daw niya ang kaluluwa nito na maging payapa. Sa madaling salita umano, oo, mamamatay si Manang Matilda. Ayun na nga, namatay ito. Gabi ding yun namatay yon. Umugong kagad yung balita eh. Katunayan hindi pa katagalan nangyari ang pagkamatay mula nang nagkausap kami ni nanay. Nasa pagitan ako ng pagsang-ayon sa kanya pero may agam-agam. Masama pa rin ito kahit pa pinapadama ni nanay sa akin na mabuti ang motibo niya. Kumbaga, pinaparusahan niya ang taong ganon. Sinabi sa akin ng nanay Tisay na walang makakaalam na iba maliban na lang sa aming dalawa. Wala namang may tutulong ang albularyo dahil kahit gaano pa o kumano kabihasa ay hindi siya matutukoy. Hanggat mananatili akong mapagkuble ay walang mangyari nun. Nasa sa akin umano ang susi para sa pagkabunyag niya. Pero gaya ng sinabi niya, malaki ang tiwala ng nanay sa akin. Kako naman bakit sumuka ng barya.
Dito pinaliwanag ni Nanay Tisay ang ginawa niya. Isang uri daw ito ng kulam na may halong barang. Nakita ko naman na umano ang 3 barya. Dapat 10 ang inihanda niya pero 3 lang. At para ito sa 3 tao na balak niyang patayin. Isa na daw noon ang asawa nitong si Manang Matilda. Dahil yon ang dahilan kung bakit iniwan kami ng tatay noon. Kung ano-ano na lamang umano ang sinasabi nito. Na kesyo may kinikiridang ibang lalaki daw si nanay. At dahil dito ay iniwan siya. Kaya isa daw yun sa papatay niya. Ang buhay na pilit niyang tinatayo ng tuwid. Tinutumba naman umano ng mag-asawa. Pangalanan naman natin itong lalaking itong si Manggardo. Inilagay ko lang ang barya sa bukana ng pinto nila nang mapadaan ako. Ang taong punteriya ko, yun ang dadampot. Si Manang Matilda ang dumampot. Sa oras na mapasa kamay ay hihiwalayan ka agad ng katinuan. Lulunukin ang barya at yun ang lalason sa katawan niya. Kaya ko nga tinapik ka agad ng mahawakan mo ang mga yon kasi nga walang sinasanto ang barya. Malalaman mo din ang lahat balang araw sa kung paano naging kasangkapan ito para pumatay ng tao. Tinanong ko si nanay sa kung kailan niya papatayin si Manggardo. Ultimong ako nang marinig ko ang salaysay ni nanay noon ay nakaramdam ako ng pagkamuhi sa taong yon. Wala naman akong pake sa kung ano pa yon. Kahit babaero siya. Kumaga, hindi ko nasaklaw yung pagkatao niya eh. Pero itong mga narinig ko sa nanay na siyang dahilan pala sa pag-iwan ng tatay sa amin. Para bang gusto ko na ding mamatay yon. Ang sabi ng nanay, mula umano sa araw na yon ay malalaman ko ang lahat sa kanya. Ipapaalam niya kung kailan niya papatayin. Ipapaalam din niya sa akin ang lahat ng gamit niya na noon pa niya iniingatan. Ay nangat nangyari talaga ito. Lilinawin ko lang. Lahat ng nakalakip sa kwento ko, walang dagdag bawas. Yari na rin na ibahagi ko na dapat yung malaman ng pamamaraang ito at sa kung paano kontrahin. Dahil si nanay lang at ako ang nakakaalam sa kung paano talaga basagin ang kulam. Pero hindi ko muna sasabihin kaagad. Pakinggan niyo ito. Ilang araw ang nakalipas, libing ng ginang nun. Ang albularyo ay patuloy sa pagtukoy. Padaan-daan lamang kami noon at wala talagang nagdududa. May nagdududa pero maraming pinagdududahan eh. Ito na nga yung mga anak ni Manang Matilda na hanggang sa mga puntong yun ay bintang ito ng bintang. Marami na itong nakakasagutan. Nagkaroon din ng demandahan pero walang napala kasi nga hindi pinapanigan ang kinauukulan ng ganitong usapin. Biyernes ng gabi, bandang 8:00, tinawag ako ng nanay. Kasalukuyan ako noong nasa labas ng beranda. Nilalaban ang uniforme ko. Nakaumang siya sa pinto ng silid niya. Walang ano-anong lumapit ako. Tapos dito, nakita ko ang 2 barya na nasa nakalatag na itim na tela. Handa na daw ang 1 barya para pumatay. May karga na itong sapat na dasal at kasunduan. Nabasbasan na rin ang kadiliman. Ang kailangan lamang gawin ay ilagay ito sa kahit saang parte ng paligid ng bahay nila Manggardo. Nagtanong ako sa kung bakit niya ipinapakita sa akin yon. Ayon sa kanya, ako umano ang maglalagay para naman mapanatag ang isip ko. Alam niyang galit na rin ako. Napasimangot ako nun. Bakit ganito na si nanay? Tinitigan ko siya saglit. Hanggang sa tumango ako nun. Kako siguro dahil ito sa pagkamuhi niya sa mga taong ganon. Pero may paniniwala din ako na dinidikta na si nanay ng kampo ng dilim. Gaya ng sinabi ko, nagbago na siya hinggil sa ugali niya. Ngayon, patayan ang nasa isip niya. Kumuha ka ng lana sa may aparador sa kusina, anak. Ipahid mo sa kamay mo. Tapos sangbitin mo ng yung mga katagang ibubulong ko sa'yo. 2 beses lang. Binulungan niya ako ng orasyon. Madali lang dahil maikli lang naman ito. Tapos ay naghudyat na ito ng tango. Parang ang dali, no?
Pero alam kong delikado. Hindi naman pwedeng walang dahilan kung bakit niya ako pinapapahid ng lanas sa kamay. Siyempre alam ko ng proteksyon ito sa oras na mahawakan ko ang barya. Walang ano-anong nagpahid ako. Maging ilang parte pa ng katawan ko ay pinahiran ko na rin dahil nga natatakot ako noon. Matapos noon ay sinangbit ko na ang mga binulong niya. Pagkabalik ko sa silid, hinayaan niya akong damputin ang isa sa mga barya. Kumuha ako ng isa. Napakalamig. Para bang nakahawak ako sa isang yelo. Nanunuot talaga sa palad ko ang lamig nun. Sabi ng nanay, dapat ay 5 minuto ko lang hawak yon. Dahil 5 minuto lang din daw ang bisa ng proteksyon ko. Nang marinig ko yon, tumakbo talaga ako nun, patungo sa bahay nila Mang Gardo. Initsya ko lang mula sa labas ng bakuran ng barya. Hindi ako kaagad umuwi pagkatapos nun. Gusto ko kasing masabaybayan ang mangyayari. Tumambay ako sa malapit sa tindahan. Nasa tapat lamang ito ng tindahan nilang pamilya. Siguro mga 10 minuto, lumabas ng bahay si Mang Gardo. Kumabog ng malakas ang dibdib ko kasi alam mo parang wala sa sarili. Yung tipong nakatulala pa habang naglalakad. Sabay dampot doon sa kung saan nakalagay ang barya. Ito na naman. Kinikilabutan na naman ako habang nagsusulat ako sa kwentong ito ngayon. Nakatayo lang si Mang Gardo. Ngumisi ito bigla. Sabay dahan-dahang isinubo ang barya. Sabi ko pa sa sarili ko, nako, patay tong taong to. Walang ano-anong matapos lang masubo ay tingin ko'y nilunok niya pa. Segundo lang ang namagitan. Bumuhakak ito ng tawa habang nagmumura. Tapos ay biglang lumabas ng bakuran, gumulong-gulong sa lupa na para bang aso. Yung kilos niya pang aso talaga eh. Kigkig pa ito ng kigkig tapos tumahol-tahol. Meron agad nakakita sa kanya. Hanggang sa pinalibutan na yun ng mga tao dahil nga nagwawala. Nagubad pa ito ng damit at kitang-kita talaga ang pagkalalaki nito. May tumatawa na nanonood. May natatakot din. Hanggang sa tuluyan ng nabulabog at sangkataribang tao nang naroroon. Maging ang mga anak na babae naroroon na rin at sumisigaw ang mga ito ng tulong. Pero walang tumulong, Sir Seth. Bagkus ay sinabihan pa ito ng isa sa mga tao doon na may ragigabaan. O sa Tagalog pa ay mabuti nga sa inyo't kinakarma kayo. Dumating ang albularyo. Pangalanan natin itong Tandang Kiboy. Natataranta ang albularyo. Kinakausap si Mang Gardo pero tinatawanan siya. Sinasabihan pa ito ni Mang Gardo na walang kwentang albularyo. Na hindi umano siya mapapagaling nun. Mantakin yung alam ni Mang Gardo na hindi siya mapapagaling. Hindi ako sigurado pero naiisip ko na baka dulot ito ng nasirang wisyo dahil sa barya. Doon mismo sa labas ng bakuran sumuka. At gaya ng nangyari sa asawa, isinuka din ang barya. Mura ng murang albularyo. Sabi pa nito ay parehong proseso ang tumama. Bakit kasi umano dinampot ang baryang yon? Sino ba dito ang may nakitang tao na naglagay ng barya sa paligid ng bahay? Tanong ng albularyo sa mga tao. Walang ni isa ang tumugon. Pero nang sabihin ni Tandang Kiboy na baka ang susunod na doon kay Mang Gardo at isa sa mga nanonood, nagpulasan sila. Nagsiuwian sa kanilang bahay. Nakita kong sinusuri ang paligid at alam kong barya ang hinahanap ng mga ito. Umuwi ako kaagad. Alam nyo, inurasan ko pa si Mang Gardo. Sabi ko hindi aabot ng 1 oras ay patay na yon. Kapag may nagtanong sa'yo patungkol sa nangyari, sabihin mo na wala kang alam dyan ha. Kapag may gustong pumasok sa bahay nang wala ako, huwag mong papasukin. Natural namang usisa ang mga tao at malamang makakarating pa ito sa ibang albularyo. Pero tingin ko'y mahihirapan talaga ng hustuan kung sino ang aalam sa kung sino ang salarin. Matulog na tayo, anak. Nay,
Ano nga ba yung pangontra sa ginawa mo? Ang bilis eh. Sinabi ni nanay na kapag ang isang tao na nakatalaga ng magtaglay ng parusa mula sa barya, makakaramdam ito ng kakaiba sa katawan. Hindi pa inilalagay ang barya ay may kung ano na itong madidinig na bulong. Tapos hindi umano makakatulog ng maayos. May makikitang demonyo, anak. At ang demonyong yun ay yun na ang dalaw para sa pagkuha ng kaluluwa sa nalalapit na kamatayan. Kapag alam ng taong yun ang mangyayari sa kanya pagkatapos, ang gagawin lang, maghilamos ng tubig na may asin. Basag na kaagad ang lahat. Hindi yun mamamatay. Kahit ihagis pang barya sa harap nitong taong ito, hindi niya madadampot yan kasi nga nasa ulirat siya. Mahihimasmasan kasi kapag nanghilamos ng tubig na may asin. Pwede ding magdasal lang. Ang problema ay kung didinggin ba ang dasal lalo't kapag natural na masama ang isang tao. May ilang albularyo na alam na ang pamamarang ito sa kung paano umano maiiwasan. Klaruhin ko lang, albularyo na marunong sa kulam. Alam nila ang pangontra pero hindi malalaman kung sino ang salarin. Malinaw ko lamang din, Sir Seth, na yung asin na inihalo sa tubig ay pwede ding pangontra sa ibang uri ng kulam. At ang mga kulam na yon, eto na yung klase na mababaliw ang biktima. Gaya ng inaasahan ay namatay kagad si Manggardo. Walang ni isang kapitbahay ang dumamay sa mga ito dahil sa takot na baka isang sumpa umano ang tumama at tumawid pa sa kanila. Ultimong salamay ay walang kapitbahay ang lumapit, maliban na lamang sa mga kaanak. Itong sunod na papatay ni nanay akala ko talagang parte pa ng pamilya nila Manggardo. Pero hindi. Kapitbahay ito na siyang humalay sa nanay ko. Inamin ni nanay sa akin na hinalay siya nung wala ng tatay. Kaibigan ko pa yung anak nito. Kaklase pa. Pangalanan natin itong Mang Simon. Medyo distansya nga lang sa amin yung bahay nito. Bigla na lang umanong pumasok ito ng bahay. Tulog na tulog daw ako nun. Hindi naman makapalag si nanay kasi nga may baril. At kapag nagsumbong daw si nanay ay papatayin ako nun. Kinimkim ni nanay ang lahat. Mababang klase siya ng babae pero gaya ng sinabi niya, tinalikuran niya na ang kanyang nakaraan. Pero tinuring pa rin umano siyang masahol pa sa basahan nun. Matapos kong marinig ang salaysay ng nanay Tisay, parang gusto kong sugurin ang bahay nila Mang Simon. Tapos saksakin ito ng patalim. Pero kaagad ko ding naisip na may ibang paraan pala ito. Ito na nga yung pamamaraan ni nanay. Yung barya. Nagtanong kaagad ako sa kung kailan. Sabi ni nanay Tisay ay sa susunod na Biyernes umano. Nananabik ako nun. Paparating pang Pasko. Pagsapit ng araw ng Biyernes ay ako na ang nagkusa. Wala nang sabi-sabi pa. Matapos masiguro na hindi ako ang tatamaan ng bisa ng barya, ay dali-dali kong dinala ito sa bahay nila Mang Simon. Hinagis lamang ito. Pagkatapos ay umuwi kaagad ako. Hindi na importante sa akin na makita kung anong mangyari kasi alam ko naman din yon. Wala pang 2 oras. Ayun, patay kaagad. Dito ko na nakita ang mukha ni nanay na para bang matino na tingnan. Bumalik ang ngiti nito na nakakagaan ng loob nun. Muling naging mahinahon ang magsasalita nito. Kagad kong naintindihan na panatag na si Nanay Tisay. Sinabi niya sa akin na yun lang. Yun lang 3. Hindi niya na gagawin ulit ito. Pero ituturo niya pa rin umano sa akin ang pamamaraang yon. Para din ito sa proteksyon ko balang araw. Tinanggap ko ito. Bukas ang loob ko sa lahat. Para kasing napagkaitan kami ng tadhana Para bang wala kaming puwang sa mundo. Magpaganon pa man kahit pa nalaman ko na ang lahat partikular sa paggamit ng barya. Hanggang ngayon sa awa naman ng Panginoon, hindi ko pa ito nagagamit. Kahit may nakakaalitan ako,
Tinitiis ko lahat. Kahit may pangungutya, kinikimkim ko lang ng kinikimkim. Ewan ko lang, kapag hindi ko na napigilan siguro yun ang panahong patatahimikin ko na ang taong sobrang mapang-abuso. Kapag napuno na ako,